Bongbong Marcos, kausapin mo ng military o police, better surrender. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Imposible mapagtakpan nyo to. Imposible. Hindi naman bobo lahat ng Pilipino. We will schedule a one-time, big-time rally. And nakikiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, graft and corruption. So lahat, inanyayaan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yun, but it should be ASAP. And we'll march to Malacanang. One time, big time rally na sabi nyo, kinakasanin nyo, kakausapin nyo yung mga religious sector at lahat ng galit sa korupsyon. Sa tingin nyo ba, Gov, ay mas makabubuting ito'y taon sa February? Sa buwan ng February kasi yung 40 years na sinasabi ninyo ay nangyari din ho nung February 1986. Nasa grupo yan dahil I will not decide for the date. Ang pagde-decide, yung religious organizations and the opposition, lahat na nagmamahal sa ating bansa, tatawagin ko lahat at tawagan nyo rin ako, makikiusap ako na sila mag-decide ang date. I would prepare yung kabataan ang magsabi ng date para kasi dapat kasama ang kabataan dito dahil ninakaw na ang future ng kabataan. And I remember very well yung sinabi ang national hero natin. Sa dami ng sinulat, isa lang ang ano ko sa utak ko. Ang kabataan ang kinabukasan ng ating bansa. Yan ang sabi nung sa Rizal. So, nandiyan ko mga kabataan, huwag kayo matakot. Future nyo to, hindi po sa amin. Para sa inyo po ito. Kung gusto nyo pagpatuloy na ganito, nasa inyo yan. Pero kung ayaw nyo, tumayo kayo, huwag kayo matakot dahil future nyo ito. Pero Gov, kung sakaling makausap po ninyo lahat ng mga religious sector at ang sabihin po nila sa inyo ay ikaw na Gov ang magdesisyon, prefer po ba ninyo yung date na February din? Maganda rin, para malamig pa yung February. Maganda yung February. At may sasabay din dun sa 40 years na... Yes, pasok pa rin sa 40. 1986 na sinasabi Pasok niyo. pa rin sa 40 years. Okay, so para lang klaro, kung kayo ho ang tatanungin, gusto ho ninyo gawin ito ng February 25, 2026 o ano po? No, 26. Dito, hindi na... Hindi, February, anong date po? Kung kayo po yung pagdidesisyonin. Ako, gusto ko ASAP, ngayon na eh. Pero depende kung anong gusto ng mga grupo. Kung February. Okay, thank you, Gov. Thank you. Next. Magandang umaga po, Darlene, kay GMA Integrated News. Pagkatapos po nating ninyong talakayin yung mga issue at mga aligasyon, ano yung panawagan ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Ito po ba ay para bumaba siya sa pwesto o manatili siya hanggang matapos yung mga investigasyon? Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military, huwag niyang antayin yung nangyari sa Libya. The strongman of Libya, si Gaddafi. Anong nangyari sa kanya? Tao bayan humuli, pinatay. So, Bongbong Marcos, my former friend, kausapin mo ng military o police, better surrender. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Imposible mapagtakpan nyo to. Imposible. Hindi naman bobo lahat ng Pilipino. Ang liwanag, maliwanag pa sa buwan. Hindi tayo papayag yan. Hindi papayag mga Pilipino. I'm dead sure, karamihan ng Pilipino lalaban. Last na lang po, yung sa one-time, big-time rally, meron na po ba kayong nakausap na personalities o mga grupo na nag-commit na sasama? Wala pa. Pero ang sisiguro ko marami sasama. Salamat po. Thank you. Next. Name. Hi po, Gov. Good morning. Janice Navida po of Bulgar. Gov, with the recent issue po sa Venezuela, kung saan din po at ikinulong yung kanilang President and First Lady, sa tingin niyo po ba posible rin po itong mangyari sa Pilipinas at ano po yung nakikita niyong magiging consequence?
Yeah, possible. Kung hindi na uli, ibig sabihin, hindi gagalaw ang military, may ibig sabihin yan, bakit di sila hindi gumagalaw? So, kung mahirap pumasa, pareho ko naman, nakikiusap ako sa mga military police. May mga anak din kayo. Dapat, I would suggest, na from now on, mag-usap-usap muna kayo like to General Browner. Lahat ang general ng military, mag-usap-usap po kayo bago kayo patawag sa Malacanang. Mag-isip po kayo mabuti. That is my only suggestion. Also the police, headed by General Tatay Nartates, mag-usap-usap kayo mga general bago kayo patawag sa Malacanang. Baka kala another maglalagay ulit sila pagka tinawag kayo sa Malacanang. So mag-usap-usap muna kayo. Ang suggestion ko lang, mag-usap-usap kayo, isipin nyo ang kinabukasan ng ating mga anak. Isipin nyo ang ating nasyon. Kung wala kayo malasakit sa Pilipinas, ibang klase na yun. So isipin nyo mabuti kung sasama kayo sa mga kurap o sasama kayo sa ikabubuti sa ating bansa. So suggestion ko lang po yun, and you are welcome to join us in that rally dahil di naman natin paalisin eh. Wala tayong babayolate na konstitusyon. Sabihin nyo lang, ayaw nyo grabe corruption in public. Baka mamaya press ko lang, hindi pwede yun. In public. They should announce na ayaw nila nangyayari. Kung hindi, may ibig sabihin yan, involved din sila sa corruption. Apo. And another question po, any reaction po dun sa binitiwang statement recently ni Remulla na even the justices and judges are corrupt? Sabi ni Remulla, Apo. mga justices corrupt. Sila lang hindi corrupt. Ibig sabihin. So, Kayo po ba naniniwala? hindi ko paniwala. Ako, naniniwala ko na ang huling punta natin ng mga justices, mag-Supreme Court. Kaya, kung mahuli si Marcos, kailangan mag-usap-usap ang military and religious organization and the Supreme Court. Pipili sila kung sinong acting president. That is not election. Hindi pwede ipagpatuloy itong gobyerno ito. Okay, thank you po. Thank you. Next. Magandang tanghali po. I'm Celerina Monte from NHK Japan TV. Sir, are you not concerned that you will be arrested because of possible inciting to sedition because of what you have mentioned here? Ako nga, we are not violating anything. Hindi ko sinasabing patanggal si Marcos eh. Just stand up against graft and corruption. That's not inciting. Basta na. Kung gusto nyo na ako kulong nyo na ako. I don't mind. By the way, for the information of everybody, they tried to file a plunder case against me. Hindi po totoo yun. Kung totoo yun, magpapakulong ako. Hindi na kailangan ng trial. So maliwanag yun na panakot sa akin. Walang plunder. Pinail lang plunder para lang masabi ng ganun sila eh. Papile sila, papile. Pero wala plunder. Ako, kinakalkal nila pero wala akong kasalanan. Sir, two more questions, sorry. You just mentioned about the possible snap election just in case Marcos will be ousted. So that means it should not be through the succession, like Vice President Sara Duterte would be the next president, but there should be a snap election. Yes, I'm not for anybody. Ako, neutral ako. So, it will be up to ang pinagkakatiwalaan ko lang Supreme Court Justices. So, kung ano mag-decide nila and the religious group, mag-usap-usap kung anong klaseng gobyerno ang itatayo natin. Mas maganda kung sila.
Sorry, last question. When you were reading the letter, open letter for General Bronner, you have mentioned the West Philippine Sea. With due respect, I'm wondering because some people might think that China could be behind this, or No. somehow China, there's these foreign forces who are behind these actions right now. So, can you say anything about it? Si President Marcos ang nagsabi sa military, yun ang gamitin rason. Rason lang nila yun, distraction. Distraction yun. China has the right. Claim din ng Vietnam yun, maraming nasyon nag-claim yun. Bakit tinututok doon? Dahil distraction lang yun. Distraction lang yung China. Utos ni Marcos yan na sabihin sa military na yun ang focus tayo doon. Huwag na yung flood control, focus tayo sa China. It's just a distraction. So, sir, you can categorically say that China is not behind this move. No. No. Thank you. Next. Wala akong nakausap sa China. Pwede pa po. Okay, Isang last na, ha? one clarification lang. When you mentioned, sir, that you want General Bronner to make a public declaration of his denouncing graft and corruption. You say you don't want it in a press conference. What public setting are you thinking of, or what public setting is the desirable setting? Does it have to be, part of the rally that you are calling? Is it something like what General Angie Reyes did for No, Estrada? no. Iba naman yun, nag-withdraw ang support eh. Ang hinihingi ko lang sa kanila, i-denounce nila ang graft and corruption. We are not for graft and corruption in public. Yun lang. So, hindi nyo naman, Tao na magdidesisyon later on. hindi nyo naman po hinihingi na mag-defect sina General Pero Bronner. kung gusto nila, pero hindi ako nagsasabi yan, ikaw. Okay. Next. Yes. Yes, Mike. Magandang umaga po, Gob. So nakikita po natin ngayon sa mga panahon ito na balita na nga maraming issue. Una, yung may nagsalita tungkol sa pagdodroga ng isang leader at mismong kapatid pinatutuhanan. At ang dami na pong nabalita, kamukha ng mga binanggit nyo kanina. Pero hanggang ngayon, wala tayong naririnig na komento mula sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ganon din sa ating mga kapulisan, yung mga namumuno. Alam po natin na tuwing Lunes sa gobyerno, sa mga opisina ng gobyerno, inaawit natin yung pambansang, yung lupang hinirang, na binabanggit po doon sa lyrics yung mamatay ng dahil sa'yo. Pero kapansin-pansin po itong mga namumuno natin ngayon na wala silang kibo. Wala po tayong maisip na dahilan, kundi talagang itong mga ito ay natatapalan talaga ng pera na bibili. Yun po ang aking hinala, opinion. Ngayon, doon sa panawagan po ninyo na magkaroon ng one big time rally, ako po ay isang ayon doon, pero may duda po ako na walang gagawin yung mga ibang hindi sila kikilos. Dahil nga, nakikita natin yung pananahimik nila. Kapansin-pansin mo yan. Kapansin-pansin na merong namumuno na pinagbibintangan na drug addict pero walang kumikibo. Ngayon, ito po ang tanong, Gob. Kung sakasakali po na magkaroon ng one-time, big-time rally at wala pa rin nangyari, ano po ba sa tingin ninyo ang maganda nating gawin para po matapos na itong mga kawalangyaan ito? Meron. Salamat po. I'm very dead sure na may mangyayari po. Hindi tayo paabayaan natin, Panginoon. Nasa katotohanan tayo. Hindi tayo nabubura. Kaya kung hindi gagalaw ang mga military o polis, ibig sabihin gusto nila ang korupsyon. Totoo yung sinasabi nila. Pinapatawag sila madalas. Polis, pati ground commander, tinatawag at nagbibigay daw ng funding. Bakit nagbibigay ng funding? Para pagtakpan. Ngayon, mas kinabigyan po kayo, huwag po kayong matakot lumabas. Kasama pa rin po namin kayo dahil ito kinabukasan ng mga kabataan. Not for ourselves, but the future of our children.
So nakikiusap po ako sa mga general, mga junior officers, na lumabas po kayo sa video na ayaw nyo ang graft and corruption. Para sa ating mga anak. Dahil sa ngayon, yung pagpapatuloy nila, hindi na pwede ipagpatuloy dahil baon na tayo sa utang. 17 trillion, 2 trillion yearly ang debt payment. Ang foreign investment hindi na hindi na kayang balansin ang ekonomiya natin. So gusto man nila pagtakpan, hindi na andar itong gobyerno ito. Kaya sigurado ako na kailangan mawala si Bongbong Marcos. Mawala na mahuli hindi. Baka mamaya ibang pagkasabi nyo. Okay, that wraps Kailangan mahuli at mahuli. Kung hindi huliin ng polis, hindi huliin ng military, taong bayan ang uhuli. Governor, ako na magtatanong, Governor, anong New Year's resolution mo? Anong New Year's wish mo? What is your New Year's wish? Well, ang wish ko lang, magbago ng ating bansa, magbago ang mga opisyal dahil nabudol tayo. Karapalan ng nakawan. Harap-harapan ng nakawan. Nakarecord. Nakarecord ng nakawan. Harap-harapan. Nasabi ko na lahat kanina. So, ang wish ko lang po, tanggalin itong mga corrupt opisyal. Sana kunin ng law. Para sa kinabukasan ng mga bataan. May kasalanan din ng mga nakaupo kung hindi kayo kung tatahimik kayo.